Tiwala lang. Sa kabi-kabilang mga issues ng buhay, ang hirap basta-basta na lang magtiwala. Lalo pa ang daming fake news na umiikot sa social media. Kaya pa ba nating magtiwala? Yan ang tanong. Samahan natin ang Live Talks with Ding at SJ upang talakayin ang mga current issues ng buhay. Kanino at paano tayo magtitiwala sa panahon ngayon? Tiwala lang Live Talks every Sunday at Thursday. Good evening po sa inyong lahat mga katiwala. Welcome po sa ating 19th live online program ng Tiwala lang! Ito po muli si Kuya Sunny PSG de la Cruz. Ako naman po si Kuya Ding Camacho. Sa panahong ito, talagang tiwala lang po ang kailangan natin. Tiwala lang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan sapagkat siya lamang ang may ganap na kapamahalaan at karunungan sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng Hesukristo. At yan po ang dahilan, Kuya, kung bakit ang layunin ng programa ito ay patibayin ang ating pagtitiwala sa nag-iisang Panginoon at tagapagligtas ng Hesukristo. Oo. Sapagkat siya lamang ang makapagpapalaya sa atin mula sa kasalanan at siya lamang ang kasagutan sa lahat ng ating mga problema sa buhay. Yes! Kaya magsama-sama po tayo sa ilang sandali ng masayang kwentuhan at makabuluhang talakayan dito sa ating nag-iisang programang Tiwala lang! Kapasalamat tayo muli. Patuloy sa mga katiwala natin na patuloy na nagla-like sa mga videos at nag-share ng video sa inyong mga family, mga friends, videos ng tiwala lang. Salamat din sa inyong mga greetings, mga wishes, testimonies, mga comments at reactions. And of course, salamat sa mga prayers ninyo. At salamat din sa inyong mga sacrificial love gifts. Salamat po sa inyo. Pero tayo po ay non-commercial and non-profit online talk show. At tumutulong din tayo sa ating mga kapatid na lalo yung sa panahong ito nagkakaroon ng mga online selling. Oo, di ba? We are promoting their products para makadagdag sa kanilang kita ng konti. No? Lalo ngayon, marami kasing naapektuhan po ng pandemic, kaya po naman tulungan po natin sila. Yun. Salamat din po sa ating mga sa testimony giver natin na sina Pastor Alvin and Weng Marquez na talagang buong puso nilang natanggap ang kalooban ng Diyos mula sa pasakit na sinapit ng kanilang anak. At sila ay may karapatang magsabi ng ano sasabihin nila? Let your will be done. Oo, sila lang may karapatan na gano'n sa pagkatatanggap nila eh. Mahirap sabihin yon. Salamat din sa ating mga tech engineers na sina Chino, Trixie at Kevin. Kasama na si Kuya James. Salamat kay Ate Josie sa pag-assist niya sa atin. At salamat din ulit kay Ate Puti na nagpadala ng masarap na merienda. Sopas. Tsaka ano nga yun? Hindi ko alam tawag doon eh. Masarap yung Graham something. Graham, hindi ko alam yun. At salamat mamaya sa kape ni Ate Inday. Yan. Okay, so punta tayo sa ating short meditation. Kuya, bago tayo makarinig ng special number, very special number, at testimony ng isang nanggaling sa malayong lugar ng California, USA. Mula sa ating talakayan po last Thursday, reviewin natin bakit napakahalaga na maipaubaya natin sa kalooban ng Panginoon Diyos ang ating buhay ngayon at sa hinaharap. O tunay na masabi nating let your will be done. Ano ba talaga ang nakapaloob sa pangungusap na ito? Bilang review po mga katiwala, masasabi lang natin ito sincerely mula sa ating mga puso sapagkat maliwanag sa isipan natin na number one, alam na o tukoy na 100% ng ating Diyos ang makabubuti para sa atin sapagkat siya the all-knowing God. Okay? Number two, Kuya? Alam na natin na 100% na hindi gagawa ang ating Diyos ng makakasama o makakasira sa ating buhay. Yun. Ito'y dahil siya ay the perfect God who doesn't make mistake. Yes. At pangatlo, mga katiwala, nasasabi lang natin yun dahil kumbinsido tayo 100% na ang kalooban ng ating Diyos ang the best of all that can or will happen to our lives. Ito
ito'y dahil siya'y the ever-loving and caring God. So, kung yung tatlong yun ay maliwanag po sa ating puso at isipan, yun, meron tayong malakas na loob, may confidence tayo na sabihin, let your will Be done. Oo, okay. So, tonight, itutuloy natin ang temang Let Your Will Be Done, Part 2. Part 2 Kuya na. Ding, Oo. Part 2 na. Hirap iwanan kasi ito eh. Ang tanong kasi na palagi nating nadidinig, bakit ganun? Bakit ganun? Bakit Alin? ganun? Kung aware naman pala tayo sa mga tatlong katotohanan ito, bakit kapag gagawa tayo ng mga plano sa buhay o gagawa ng mga major at minor decisions, ay hindi nakokonsulta ang Diyos? Oo nga. Ang masakit niyan, siya palagi ang huling takbuhan. At kapag pumalpak na ang mga plano at desisyon natin, yan, na kung minsan nga, ang Diyos pa ang nasisisi natin. Nasisisi pa palagi. Oo. So ano-ano kaya ang problema o dahilan? Tingnan natin ang mga madalas na dahilan. Kadalasan ho kasi, una, ay hindi makapaghintay. Yun. Impatience, ano? Halimbawa po natin dito sa Lumang Tipan o sa banal na kasulatan, no, na itong si Sarah at si Abraham na nainip. Nainip sila sa pagkakaroon ng anak. Pinangakuan naman sila eh. Oo. Pero ang tagal naman kasi. Oo. Ang tagal bago ibigay. 100 years old na si Abraham. Tsaka si Sarah, no? Mga 80 years old na yata siya nun eh. Oo, isipin mo yung edad na yon na tapos sabihin pa ng Diyos na Magkakaroon ng anak. marami. Maraming anak. Oo nga. Pag nakita mo yung buhangin sa dagat, sa dalampasigan, At saka yung... ganun daw kadami. Oo. Pag tumingala ka sa langit, ganun kadami sa bituin. Marami nga. So, Pero ni isa, wala maibigay sa kanila. nainip. Yun, nainip. Nainip. So, anong nangyari? Nagkaroon ng anak. Pinakialaman yung plano ng Diyos eh. Yun. Naging impatient na, pinakialaman pa. Ayun. So, inutusan niya si Sweetheart. Sweetheart, sipingan mo nga yung katulong natin para naman meron tayong baby. Siguro ganun ang kwentuhan nila. So, ganun na nga nangyari. So, ikalawa ho, ay hindi tumatanggap ng advice dahil marunong o may kapangyarihan daw or tinatawag itong self-sufficiency or arrogance. Yun. Yan ay kwento ni King Uzziah. No? Dahil siya ay hari. Pero nagsimula si King Uzziah, maganda ang kanyang buhay. 16 years old lang, nagsimula na siya. No? At siya naglingkod sa bansang Huda na 52 years. Pero may 52 years. Maganda. Kaya lang, nung siya ay naging sikat dahil matindi ang training niya sa kanyang mga sundalo, marami siyang natatalo at maraming takot sa kanya. So, yumabang siya. Nagpunta siya sa templo at maghahain siya ng, ewan ko ano yun, no? Magsisindi siya ng insenso. Magsisindi siya. Na hindi naman niya trabaho. Hindi niya trabaho. Sino ba may trabaho nun? Actually, ang may trabaho niya mga Levites eh. Yun, Levites. Hindi naman siya Levites. No? So, yun, sabi sa kanya ng mga Levites na umano sa kanya, humarang sa kanya, Haring Uzziah, hindi tama yung ginagawa niya, hindi kayo sa Levite. Siyempre, hari ako eh. Makapangyarihan ako eh. So, yung kanyang kapangyarihan ginamit niya. Kaya nung nagsindi siya, ayun, tinubuan siya ng mga ketong sa noo. At siya ay inilabas ng templo. Simpleng-simple lang, Simple lang. Nagsindi lang. Nagsindi lang. Yumabang na. Kaya yung mga tao mayayabang, may pupuntahan yan. may pupuntahan yan. Bakit hindi lang ketong? Okay? So, pangatlo, kaya naman madalas na nabubulilya sa mga plano, hindi talaga naniniwala sa Diyos. O mayroon Diyos. O kasi may mga taong gano'n, yung mga atheista. O yung mga agnostic na hindi malaman kung naniniwala o hindi. Pagka merong nangyari, ay baka meron. Pagka wala, wala siguro. Gano'n. Ganyan yung mga agnostic eh. Pero yung atheista, mga atheist, talaga hindi naniniwala. Yun. Sabi nga ni Haring David sa chapter 14, verse 1, sa Aklat ng Awit, mga katiwala, sabi niya,
The fool says in his heart, Oh, there is no God. yes. The fool. The fool. Yung Ano man Tagalog ng fool? mang. Oo. Mang Yung common na sinasabi natin sa mga Katagalugan, iba yung fool eh. ano nga yun? Tawag doon? Tanga. Tanga. Oo nga. Yeah. Sa pag-English, hindi masamang pakinggan eh, Oo. no? Pagka-Tagalog, Masakit eh, no? masakit ano, tsaka Oo, pangit nga eh. ano. Oo. Meron pa isang verse dyan eh. Sabi sa aklat naman na sulat po ni Haring Solomon, chapter 15 verse 5, a fool despises his father's advice. Yun. So, kapag ka isang tao ay mangmang, Oo. yun po, hindi nakikinig sa payo. Kaya, pag may pinapayo kang maganda sa kanya, babaliwalay niya yun, kaya mapapalpak talaga ang kanyang plano. Yan, oo. Pangapat, may mga taong kaya napapalpak ang plano at desisyon kasi naniniwala sila dun sa Filipino saying na bahala na. Maganda yung sinabi mo nun, yung doon nang galing sa itang bathala na. Oo. Bahala na sa bathala. Oo. Oh. Sinasabi po natin na may mga taong na nawawala sa kanilang mga plano, nasisira ang kanilang mga plano sapagkat una po ay hindi sila makapaghintay. Pangalawa, hindi sila tumatanggap ng advice. Pangatlo, hindi po talaga sila naniniwala sa Diyos. Pang-apat, naniniwala sila sa bahala na. At panglima, naniniwala po sila sa mga hula o sa mga pungsoy. At kung may tamang relasyon lamang ang isang tao, mga katiwala sa ating Panginoong Hesus, siguradong magkakaroon siya ng positibong pananaw sa pamumuhay at taglay ang makadiyos na asal sa ibang tao. Hindi magiging mahirap sa kanya ang ipagkatiwala sa Diyos ang kanyang buhay ng buong buo at lagi niyang sasambitin, Kuya, I am willing, Lord. I am willing. Lord, I am willing. Yan po ang nasasabi ng mga taong nagtitiwala sa kapangyarihan, sa pangunguna ng ating Panginoong Diyos. Yung pwedeng yung handang sundin ang Handang Diyos, sundin ang kalooban ng Diyos Yes. sa kahit anong mga nararanasan natin sa buhay. Katulad nga nung sinabi ni Apostol Pablo sa aklat po ng ikalawang sulat ng Timoteo, chapter 4, verses 7 and 8. Yes. Sa wikang Ingles, ganito po ang pagkakasabi. I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith, now there in store for me the crown of righteousness, Amen. which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. And not only to me, but also to all who have longed for His appearing. Amen. So, So, purihin yan ng Lord. po ang magandang pangako ng Panginoong Jesus sa ating lahat. Oo. At bago natin mapakinggan ang magandang testimony ng ating guest from California, USA, ay makakarinig muna tayo ng isang special, very special number. Oo, at ito'y matagal nang ni-request. Matagal na request At to. hindi po natin Talagang- naibigay kaagad. Kasi So, ito kinakailangan- po ay kahilingan po ni Kuya Joel De Leon, New Jersey. Oo, na nasa Amerika din po. So, Brother Joel, ito na po, bibigay po natin ang inyong kahilingang awit. Tatlong linggong pinalakis to. In-invite po natin si Pastor James de la Cruz at si Kanyang may bahay. Ate Eden, no, sa Yeah. ang kanyang wife. So, si Pastor James ay ang aming bunsong anak. Okay, sila po ay magpapatuloy. Sila papalit sa amin dito. Aha, okay. Good evening po. Hanggang kanta lang po kami Hindi po kami papalit hanggang mamaya. So, ito po. Para po sa Panginoon at sa atin pong lahat. Father everlasting, the all-creating one, God Almighty, through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God the Father
I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Our judge and our defender suffered and crucified. Forgiveness is in you. Descended into darkness, you rose in glorious light. Forever seated high. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. And I believe in you. And I believe you rose again. And I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in God the Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. Yes! Yes! Okay. So, wakas, after 3 months. months, Kuya Joel, yan. After Kasi, 3 months. Hindi kasi namin pwedeng, kantahin niya. Sabi, napaka-special na song yan. Kinakailangan mga expert ang kakanta niyan. Wala akong tiwala sa boses ko eh. Hindi ko pwedeng kantahin yun. Mataas masyado yun. May mga gift na binigay sa atin ng Panginoon na kinakailangan doon natin ibigay. No? Sila yung may karapatan na kumanta. Kilala mo na. So, ngayon pong gabi mga kapatid ay ang atin pong magbibigay ng patutuo ng kanyang buhay at karanasan sa ministeryo sa Panginoon at sa inoohan niyang pagseserbisyo sa larangan ng pagiging isang pastor. Ay tinatawagan po natin o inintroduce po natin si ang tawag ko kasi sa kanya si Ate Rose. Ate Rose. Nung dalaga siya ay De La Cruz ang apelido. Kamag-anak mo? Sabi nila, sabi Oh. nila.
Kasi matangkad din to eh. Okay. So, Maganda rin. oo. Si Ate Rose o si Pastora Rose de la Cruz Maninas ay ngayon ay naandun siya sa New Jersey. Not New Jersey. California. California. USA. Oo. Kasi naalala ko si Kuya Joel eh. Marami tayong mga kasama dito sa Diwala Ministry ay nasa New Jersey. Yeah. So dahil diyan para hindi na ho maging mahaba pa, Okay. ay siya po ang mag-i-introduce ng kaniyang sarili. Okay. So Kuya Chino, ibigay na po natin Pakinggan po natin ang Oo. testimony. at panoorin natin siya. Ate Rose. Hi, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Rose Maningas, ang gumaganap ng tungkulin ng isang pastor dito po sa Grace Alone Christian Ministries, IRM, California, dito po sa California, USA. Well, newly born again Christian ako noon, 1976, 14 years old ako, second year high school, na bigyan agad ako ng ministry sa pagtuturo sa mga bata. Of course, wala akong alam sa Biblia. Ang alam namin ay mga kinabisang dasal at mga ritual. So, pero tinanggap ko po yung tungkulin. Binigyan po ako ng misyonero na siyang nagmisyon sa lugar namin ng mga Bible storybooks at saka teacher's guide. So pinag-aaralan ko po muna yon bago ako magturo ng Sunday. At the good thing is natututo muna ako dahil dun sa ministry na yon, natuto ako ng mga Bible stories. Enjoy ko yung ministry na yon at natuto pa ako. Pangalawa po ay noong umalis na po yung mga Phoebus College of Bible students sa lugar namin kasi ginawa nilang community service o training ground yung lugar namin. Kaya po kami ay nabahagi na ng salita ng Diyos. Nagsialisa na po, nagsigraduate na, wala na pong natira. Pati yung misyonero ay lumipat na rin ang lugar. So, ako pong noon ay nasa Manila, nag-aaral ng college. Doon po ako tumutuloy sa isang boarding house at weekly po akong umuwi. Pero ang pinili ko pong pag-uwi ay Miyerkules ng gabi imbis na Sabado. Miyerkules ng gabi upang po maipagpatuloy yung prayer meeting. At least kahit sa prayer meeting man lang ay masabing hindi namatay, hindi nahinto yung iglesia na natatag doon. Munti lang naman po kami pero sayang po na maputol, mahinto o mamatay. Kaya po tuwing Miyerkules, umuwi po ako gabi, doon na po ako tutuloy sa bahay ng isang kapatid. Doon na kami magkita-kita, magpa-prayer meeting kami. So, sa panahon na yun pa lang ang kaya kong gawin. Then, Huwebes ng madaling araw, saka po ako babalik sa Manila dahil alas 7 po yung pasok ko noon sa FEU. So, pagkaraan po noon, nung malapit na ako matapos sa college at nag-umpisa na po ako mag-work, sa Pangpalay ay nadistino po ako as guro ng mga bata o GNMB. Hindi po ako inilayo kasi may school po ako tsaka may trabaho pa sa Pangpalay. So local church, doon po sa local church namin hindi na po dinistinuhan ng diakonisa at ako po ang itinalagang guro ng mga bata. The following year, nilagay po ako sa San Vicente IRM Church sa Santa Maria for 1 year, and then the third year binalik po ako sa Prensa. After noon, hindi na po ako humingi ng destino dahil po ako po ay full-time sa Gazelle as a project administrator, social worker, and at the same time family woman na po ako, married na po ako at may anak na po akong isa. So, nagiging mahirap na po sa akin yung meron pang ibang destino. So, pagkaraan po noon ay naging board member na lang po ako ng Citrus IRM Church hanggang nakaalis na po kami at napunta na po dito sa Amerika. Well, itinuloy ko pa rin yung ministeryong inuohan ko sa Panginoon sa kabila ng alam kong hindi magiging madali para sa akin ang pagsasagawa noon, lalo't na handito ako sa ibang bansa.
naniniwala ako na kung merong isang higit na nakakakilala sa akin at nagtitiwala, ayon na ang ating Diyos. At hindi siya nagkakamali sa kanyang mga desisyon. Tinawag niya ako, bagamat hindi ako karapat-dapat, wala akong Bible school, pero hindi iyon naging excuse sa akin upang matakot ako o tanggihan ang pagka-assign sa akin dito. And I said, yes, Lord, I will obey you. Bilang nilikha niya, wala tayong karapatan na tumanggi sa may likha sa atin. Siya ang nakakaalam ng lahat-lahat. Wala akong Bible school background, pero siya ang bahalang magbigay sa akin ng wisdom. Yan ang naiisip ko. Siya ang bahala. Siya naman ang may umpisa nito. Siya ang makakasama ko at siya ang nariyan hanggang sa wakas. Well, nung una pa man, si Bishop Mario or Pastor Mario noon or Kuya Mario noon, ang siya laging nahandyan, tinututukan niya ako kahit nung nag-aaral pa ako, galing kaming San Vicente, Yemilip Church pa nga pala noon. Kahit sa sasakyan, walang inuubos na oras hanggang makarating ako doon sa boarding house. Siya napapalayo doon sa lugar niya para lang maturuan ako. Hindi tumitigil yan. Minsan naantok na ako sa sasakyan, salita siya ng salita. Napakarami niyang naituro sa akin. Wala siyang sinayang na oras at dinidisciple niya talaga ako. And then, noong kami nga po, 2005, ako at ang aking pamilya ay papunta dito sa Amerika para sa isang petisyon. Tinawag po kami ng Amerika para dito manirahan. Base sa petisyon sa aking asawa ng kanyang kuya, ay nalaman po ni noon ay Pastor Mario pa, ay kinausap niya po ako. Sabi niya, gusto ko na kung ano man ang ginagawa mo dito sa Pilipinas para sa Panginoon, ituloy mo yon. Pagdating mo doon sa Amerika, sabi niya, huwag kang titigil sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi ko, paano? Ano ba ikang plano mo? Sabi ko, siguro mag-join kami ng isang church, and then pag nangailangan sila siguro ng isang Sunday school teacher para sa mga bata, sabi ko, baka doon pwede ako. Tapos sabi niya, why not mag-start ka ng sariling ministry doon? Nakakatakot, ano po, Amerika yun. Hindi ko pa nga alam kung ano itsura, yung mga tao, no? Lalaki pa sa akin. Tapos magtatayo daw ako doon ng ministry. Pero alam niyo po, kapag pastor po ang nagsalita, kinikilala ko yan na boses ng Diyos. Kaya ang sabi ko, sige po. At sa napakarami kong mga pagsubok, challenges na pinagdaanan, bali nawalan po ako ng mentor. At may mga pagkakataon on the 7th year yata ay na-research ko si Pastor Dante Espino, the late Pastor Dante Espino na nakatalaga sa LA. Kilala ko siya by name, pero hindi kami personal nakita at hindi niya ako kilala, pero nagpakilala ako at nagsabi ako na kailangan ko ng tulong na isang mag-guide sa akin, magiging advisor ko dito sa Amerika. At ako po ay nahihirapan, marami po akong pinagdadaanan, pero hindi ko alam kung makakayanan ko. So, sa telepono, hindi pa rin po kami nakita hanggang nung magkasakit siya na nadalaw po natin at naipag-pray bago po siya namatay. Pero hindi po siya nakadalaw dito sa pinagmiministeryohan ko, pero po yung mga salita niya hanggang ngayon, yung mga advice niya naaalala ko pa. So, napakabuti ng Panginoon. Ang Holy Spirit ang siyang lagi kong kasama noon magpahanggang ngayon. Hanggang nagkasakit po ako ng depression. Bali, 3 years po ako na umiinom ng gamot at noong mga panahon po yun,
nagkausap po kami ni Bishop Mario na pinagtapat ko sa kanya na bali yung ginagawa niya sa akin dati na pag-mentor, pag-disciple ay hanggang ngayon ay wala pang pumalit na iba. Kung maaari ay tulungan niya lang ako. At ginawa nga po niya yon regardless of denominations, grupo na kinabibilangan, isang lingkod ng Diyos na humihingi ng tulong, hindi niya po pinagkaitan ng tulong. At hanggang ngayon po, ako ay kanyang ina-assist sa iba't ibang area ng buhay, lalo na sa spiritual strength and growth. Kaya purihin ang Panginoon. Marami akong regrets in the past. Una, yung gustong-gusto ko talaga after high school, makapag-aral ako sa Previous College of Bible. Gusto kong maging lady preacher. Hindi ko alam kung may ganon. Pero noon, ang gusto ko maging lady preacher ako. Pero, syempre, hindi ako pinayagan ng family. Dalawa pa lang kami sa family na from dekandadong relihiyon ay lumabas at naging born again. Kami lang ng nanay ko. Akay ako ng nanay ko. Bunga ako ng nanay ko. So, hindi po napayagan ng family. So, isip ng iba't ibang kurso hanggang sa napunta po ako sa social work. So, regret ko po yon na hindi ako nakapag-enroll doon sa first love ko. Gusto ko talagang makapag-enroll sa PBS. Pangalawa po ay sa pagbuo ng pagpamilya, napaka-faithful ng God sa atin at napakabuti. So, gusto kong magpasalamat sa Kanya sa pamamagitan ng paglilingkod sa pagkatawag niya sa akin. Kaya hindi ko kayo maaasikaso, hindi namin kayo mapag-aaral. 6 kayo. So, magtulungan kayo, magpaaralan kayo sa isa't isa. Mga kapatid, lahat po sila settled na ngayon. At may 2 pong babae na pumasok ng US Navy, nagsakripisyo at initially ay tumulong po sila sa amin hanggang maging settled na po yung bunso. Kaya po napaka-blessing po sa amin ng aming mga anak. Ngayon po ay sila na yung bumubuhay. Wala na pa akong obligasyon. Silang mag-aama at ang nag-aasikaso sa lahat ng pangangailangan ko. 3 na po yung married at 3 yung singles. At yun po yung kasama ko sa bahay. Kaya po, nakapag full-time na ako ngayon sa Panginoon. Wala nang part-time job. At napakaraming blessings. Yung mga dati kong pangarap nung nagtatrabaho pa ako, hindi matupad-tupad. Mga ibang pangarap. Ngayon po kung kailan hindi na ako nagtatrabaho at full-time ako sa Lord, ay saka po natutupad ang napakaraming pangarap. Saka po nararanasan ang mga amazing things na nung araw ay imagination lamang sa akin. Kaya po, purihin ang Panginoon. For trials, ang dami kong napagdaan ng trials and challenges na kinaharap. Sige, isa-isay natin yung mga major. Ang isa ay nagtitrain kasi ako ng isang lalaki. Mataas ang tungkulin niya, pinakamataas ang tungkulin niya sa church, sa local church. Hindi ko nababanggitin ang pangalan kasi mahal ko ang tao na to. Siya yung naiisip ko na i-train. So, tinitrain ko po siya. Actually, medyo nababagalan ako kasi 7 years po ang inabot. Tuwing Sabado ng umaga ay nag-Bible study kami, nag-aaralan kami, nagtuturoan kami, nagsisharing kami. Tuwing Sabado ng umaga for 7 years. Kung gusto ko po kasi matuto siya ng matuto, iiwanan ko po sa kanya yung church, Bali First Church. Iwanan ko po sa kanya at pupunta pa ako, mag-mission po ako sa iba namang lugar para po mag-start ng another church planting ang iniisip ko po na gagawin. For 7 years, nagulat po ko isang umaga ay bigla po nagalit sa akin. Tigilan na ang pagtuturo sa kanya, mali ang tinuturo sa kanya. Ako'y isang babae lang, wala akong karapatan na tumayo, wala akong karapatan na magturo, wala akong karapatan na manguna, ako'y dapat manahimik.
Ininda ko pong mabuti yon, pero sinisikap kong huwag labanan, sinisikap kong huwag makipagtalo. Nakikita ko po na is the work of the devil na gustong pahintuin. Napakaganda ng gagawin ng Diyos sa ministeryo pero hinaharangan ng kalaban. At isa nga po ay itong tinitrain ko. So, syempre disappointed ako, much disappointed kasi iisa lang yung naiisip ko at nakikita ko na pwede kong turuan at pinagtiyagaan ko nga po for 7 years. And then after 7 years, nilabanan ako. Tingin ko po parang tinubuan ng sungay. At syempre, apektado din yung mister ko na nasasabihan na huwag kang susunod sa katulad niya dahil babae. So, marami mga disagreements. And tinyaga ko po yun, hindi po ako sa tulong ng Panginoon, hindi po yun ang tinitingnan ko. Although andyan, araw-gabi, hindi ako nakakatulog sa gabi, sa araw laman ng isip ko. Feel ko parang ang layo ng Panginoon sa akin. Parang ang layo. Pag umaalis po ako, ay kinakausap niya ang church at sinasabihan na huwag makinig sa akin, mali ang turo ko, ang tama ay dalawa ang Diyos. At ako'y isang babae lamang na walang karapatan. Pag sinasabi ko nga po na kaya nga tinitrain kita lalaki, kaya tatayo dito lalaki. Sabi niya, hindi naman siya. Sabi ko, sino? Ba't mo ako pinatitigil? Sino? Tumigil daw basta ako at hintayin ko na lang daw baka may bata na lalaki at susulpot. Ihinto ang ministry. Inignore ko po ang ganong mga ideya. Nagpatuloy po ako kung ano yung iniisip ko na kalooban ng Diyos. Nagpatuloy-tuloy po ako kahit may ganon. Kahit may humahadlang, may kumokontra, may nagbabackfight. Ini-ignore ko po yun. At diretso po ako. Napakahirap po na tatayo ka sa harap at magpe-preach yung taong kumukontra sa iyo, nasa harapan mo lang, una sa silya. Napakahirap po nun, pero fight po yon ng Lord. Tinuloy ko lang po kung ano ang pinapagawa sa akin, even in the presence of the enemies. For 10 years, wala po ako natanggap na anything from the church love gift kasi po ay ang sabi niya, hindi niya kailangan. May mga anak na Navy yan. Or ang pinipigil niya, nung ako po ay magkasakit at 3 taon na walang trabaho, ang sabi po ng isang matanda ay may collection po na $65. Ibigay na to kay pastora. Ibigay na to para sa kanya to. Pero sabi niya, hindi niya kailangan, hindi natin kaya. Wag. For 10 years po, wala akong love. Pero hindi ko po tinignan yun. Ako na may nagtatrabaho. May Diyos ako na hindi nagkulang sa lahat ng pangangailangan namin. Hindi issue sa akin ang pera. Hindi issue. Kung ayaw. Pero after 10 years po, ang sabi po ng isang guest speaker na matanda na pastor, ang sabi niya, kasalanan mo kung bakit hindi pinagpapala ng Diyos ang iglesia mo. Ang iglesia ang hinahawakan mo. Kasi hindi mo sila tinuruang tangkilikin ang lingkod ng Diyos. So, sabi niya, wag kang mamimili ng ituturo mo. So, humingi po ako sa Diyos ng katapangan. At sinabi ko, sige, ituturo ko na ang lahat na nasa Bible. Giving, tithing, offering, kahit na may nagbabawal na isang may power sa loob ng church. So, itinuro ko po. On my 11th year, nakatanggap na po ako ng $150 isang buwan. Masarap po pala. Kahit na malit lang yun na porsyento sa tinatanggap ko dahil nagtatrabaho ako noon. Pero, iba po yung feeling na on the 11th year ng paglilingkod ay nakatanggap po ako ng $150 isang buwan. On the 12th year, naging 200 po. Tuloy-tuloy na po. On the 15th year ay naging, on the 14th year naging 500 at ngayon po ay nasa $600.
hindi po sa pera, hindi sa pera. Kung tutuusin, di ba, kumpara sa pangangailangan ko, hindi yun kakasya. Pero ang Panginoon ginagamit nga po ang mag-aama ko upang maibigay sa akin lahat ng pangangailangan ko. At ang church po ay unti-unting natututo na tumangkilik ng manggagawa. Napakalaking bagay po yon sa akin at purihin ng Panginoon. Sa ngayon, hindi ko pa masasabi na maituturing ko ang sarili ko ang isang mabuti at tapat na katiwala na ko. Kukunti pa, kahit to 15 years yun, kukunti pa po yung nagagawa. Kasi po nakita ko na yung 15 years na yon ay panahon ng paghubog sa akin, molding of my character. Inihahanda ako. Hindi ako naturuan sa Bible School, pero naturuan ako ng mga karanasan ko. Mga karanasan ko sa loob at labas ng iglesia, mga karanasan ko even sa family. Lahat po yon ay panahon ng pagtuturo at paghubog sa akin ng Panginoon ng character. Kaya po, marami pa po akong dapat na gawin. Ika nga po ng Katagalugan ay marami ka pa ikang anak na bigas na kakainin. So, nandun po ako sa ganong stage na pumupunta po ako doon bilang isang tapat at mabuting katiwala. Papunta po tayo doon. Ang maiiwan kong mga payo o challenge sa ating mga kamanggagawa at kapatiran. Kung sigurado mo na ang Diyos ang tumawag sa iyo, kahit anong hirap ang maranasan mo, ituloy pa rin ang ministeryo at paglilingkod. Huwag kang susuko. Lahat yan lilipas. Darating din ang umaga sa buhay mo. Mahal ka ng Diyos. Binibitawan niya ang iba't ibang mga sitwasyon sa buhay mo for a greater purpose. And normally, yun ay for His greater glory and for your benefit. Tiis lang. Don't quit. Never give up. Be still. He will never leave us. Know that He is our God. Tiwala lang. Ang Diyos po ay may magandang plano po sa atin. Lalo na po sa naging patotoo ng ating Pastora Rose Maningas na kanyang sinabi, sa kabila ng lahat ng kanyang mga naging experiences or yung sa kanyang pagmiministeryo ay nakaranas siya ng maraming iba't ibang hardship ay hindi niya iniwanan ang Panginoon even though nagkaroon siya ng almost 3 years ng depression, Kuya Ding. At yung depression na yon ay hindi naging madali sa kanya. So kaya tumawag siya ng rescue sa mga pastor. Nandong tinawagan niya ang Pastor George Cruz, tinawagan niya ang Pastor Dante Espino, tinawagan niya si Bishop Mario, and in the end, natulungan naman po siya. At ngayon po ay napakalakas niya uli na parang isang masiglang agila. At nagpapatuloy siya sa pagmiministeryo. Hindi niya nakuhang iwanan ang Panginoon, hindi niya nakuhang iwanan ang ministeryo na kanyang inuuhan sa Panginoon. Since nung first day nung kanyang ministry na nung makilala niya ang Panginoon at the age of 14. 40 ba? 16? 14. Nung makilala niya ang Panginoon. Nagtuloy-tuloy iyon at sa kanyang pagpapatuloy sa pagmiministeryo ay patuloy na ini-encourage tayo na magtiwala sa ating Diyos. At sa totoo lang po mga kapatid, ang ating pong talakayang ito ng pagtitiwala sa Panginoon sa lahat ng aspect ng ating buhay ay napakaliwanag po na napakalaking bahagi nito para sa ikalalakas ng ating ng ating kalooban. Kapag tayo ay nadi-discourage, ay magtiwala tayo sa Diyos at patuloy tayong itataas ng Panginoon. Amen. No? Yeah. Tulad ng topic natin, no? Na let your will be done. Yes. And I am willing, Lord. Yes. Yung willingness natin na paggamit, yung willingness natin na sumunod sa Kanya sa kahit na mahirap ang sitwasyon, yun po ay isang patunay na hindi po tayo nawawalan ng pag-asa. Dahil tama-tama ito, kuyang quotation to live by natin. Sige nga. Ang sabi diyan ay, Panginoon, sa anumang pagsubok, handa akong sumagupa. Nako. Basta kasama kita, ako'y matapang at payapang-payapa. Di ba? Galing Ulitin nga natin. Ulitin mo, kuya. Panginoon, sa anumang pagsubok,
Handa akong sumagupa. Basta kasama kita. Ako'y matapang at payapang-payapa. O yun, nandun yung kapayapaan mo. Kasi nga ang Panginoon ay kasama natin. Lahat na nangyayari sa buhay natin. Kahit ito nangyari ngayon, kalooban ng Panginoon ito. Sino ba namang ayaw ng Panginoon ito na makapag-share tayo ng salita ng Diyos sa iba? Bagamat na pahinto yung signal, eto, nag-record po kami para sabihin Tuloy natin lang. yung kabuuan ng ating programa. Hindi tayo kayang pahintuin ng mga sitwasyon. Magtuloy-tuloy po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Tama yan. So, ang technology, kumisan, hindi mo kakampi. Pero magagamit mo pa rin para maging kakampi mo. Yun. So, sa aming closing remark, Kuya. Mga katiwala, see you again See you on again. July 16. Thursday po yan, alas 8 8 ulit ng gabi. Okay. At huwag kakalimutang isa puso ang katotohanan ito. Kasama natin ang Diyos. Kaya, Tiwala lang! praise the Lord. Magandang gabi po. Kita-kita tayo muli.